Welcome po muli sa Radyo Pilipino UK sa ating palatuntunan pong Kape at Balita. Ang isa sa mga pinag-usapan sa pinakahuling survey ng Pulse Asia ay tungkol po dito sa walang kupas at walang katapusan, laging nangingibabaho na usapin ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Siyempre, nakasama po sa mga survey ho na yan, mga kaibigan, dahil alam niyo naman, lahat po ng issue na nakapaloob sa ating bansa, pinag-uusapan at tinatanong ang taong bayan kapag nagsagawa sila ng survey. Kung matatandaan po ninyo, lumagpak yung trust rating ni BBM, samantalang umangat ng pagkalaki-laki ang trust rating ni BP Sara kumpara dun sa iba pang mga nangungunang opisyal ng ating pamahalaan, ang President, Vice President, ang Senate President at ang Speaker of the House. Wala silang sinabi, lahat sila walang binatbat. Diyan po sa rating ni BP Sara na umangat ho ng pagkalaki-laki, mga kaibigan. At ang isa sa mga tinanong sa taong bayan, ano ang kanilang pangunahing issue ngayon na bumabagabag sa kanila, ay ito pong patuloy na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan ho lagi ay hindi nawawala sa usapin. Yan ho ay barometro, mga kaibigan, kung ano ang tunay na sitwasyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Bate pa rin, mga kaibigan, sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, lumalabas po, mga kaibigan, na 7 sa bawat 10 Pilipino o may katumbas po na 69% o 69% ang nagsabing ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pinoproblema nila hanggang sa mga sandaling ito. Paanong hindi ho nila po problemahin, mga kaibigan? Halos yung ordinaryong mamamayan o yung ordinaryong si Juan de la Cruz, halos hindi na ho niya mabili yung kanilang pangangailangan dyan sa loob po ng kanilang household. Ano ba itong mga pangunahing bilihin na ito? Mantika, bagong, patis, toyo. Partikular na ho yung bigas, yung ipinagmamalaking bigas na bababa ang may bababa daw yung presyo ng bigas sa 20. Noong nangangampanya itong si BBM, pang ilang taon na, hindi naman nangyayari. Iba pala ang bumaba. Hindi niya napababa yung presyo ng bigas, ang bumaba yung kanyang trust rating. Yan ang epekto kapag nangangako ka na hindi mo naman natutupad, mga kaibigan. Katulad ng ginagawa ni BBM at ng kanyang mga kasamahan o mga opisyal niya sa kanyang gabinete. Mabuti na lamang nandyan si Claire Castro na nagtatanggol sa inyong mga kamalian. Pero siya mismo ay nasisilipan, mga kaibigan, dahil yung kanyang pinagtatanggol, wala Walang-wala. Pumapangalawa sa listahan, mga kaibigan ko, ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. 36% ang hindi nakokontento sa kasalukuyang umiiral na pasahod sa mga manggagawa, habang tabla naman sa ikatlong pwesto ang korupsyon at kriminalidad na kapwa may 28%. Kasunod nito ang kahirapan na binanggit ng 27% ng mga tinanong. Bukod ho dyan sa pangunahing bilihin, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang isa sa mga nangingibabaw na usapin dito ay yung kahirapan ng mga mamamayan, kung saan binanggit na 27% ang pag-angat ng mga hindi nakakakain ng sapat. Kahirapan sa laylayan ng lipunan, mga kaibigan. Totoo yan. Dahil kung hindi po nakakapag-produce o hindi nakakapagbigay ng trabaho ang gobyerno, marami magugutom. Hindi sila makakabili ng gusto nilang bilhin para po sumapat yung mga pagkain na dapat mailatag nila sa pagkainan, mga kaibigan. Walang mapagkakakitaan. So kaya dapat nga
itong mga bataan ni Marcos, BBM, pag sumikapan ho dapat nila na maghanap ng trabaho. Mabigyan ng trabaho ang bawat mamamayan na nangangailangan ng trabaho. Hindi yung puro kayo ayuda. Yung ayuda, may hangganan ho yan eh. Hindi sasapot ho yan. Pansamantala lamang ho yan. Bigyan nyo ng ayuda ngayon, hindi nyo tuturuan yung tao na maghanap ng trabaho dahil nakaasa na lamang sa inyo. Nakatanghod sa gobyerno. Imbes na sundan ho sana ninyo yung kasabihan na teach them how to fish. Don't give them a fish. Teach them how to fish. Di ba ganon? Bigyan nyo sila ng puhunan para matuto nilang paikutin. No? Maihanap ng investment o negosyo yung kanyang ibibigay sa kanila. Kaysa bigay kayo ng bigay dahil malapit ang eleksyon. Kahit anong tanggi ninyo, yan naman ang ginagamit ninyo na panghatak ng boto eh. Yung ibinibigay ninyong ayuda na hindi naman dapat kayo ang nagbibigay dyan. Mauubos ang pondo ng gobyerno, na parang dumaan lang sa kamay ng tao. Na walang parang bula. Ganun lamang ho ang mangyayari dyan, mga kaibigan. No? Kaya napaka-crucial, mga kaibigan, no, itong darating na eleksyon. Dahil marami ho dyan na magpapare-elect na mga kandidato na naman. No? Lalo na yung mga naka-line up. Line up ng alyansa ng administrasyon. Akalain mong nag-6 na taon na, nag-9 na taon na dyan sa Senado. Gusto pang bumalik. At ang kanilang litanya I have an unfinished business in the Senate. Anong unfinished business? Nabigyan ka na nga ng 6 na taon, nabigyan ka na nga ng 9 na taon, graduate ka na nga eh. Meron ka pa rin unfinished business. Kaya, hanggat maaari po mga bago na po lahat ang ating dalhin sa Senado, yung mga re-electionist, wala na ho silang patutunayan dyan eh. Ang napatunayan nila, wala silang nagawa. Ba't nyo pa pababalikin sila dyan? Anong gagawin nila dyan sa Senado? Magpapalaki ng ano? Ng ano? Dapat mga bago ang ating ipasok dyan, mga kaibigan. No? Kasi yung mga nagpapare-elect dyan, wala na silang dapat pang patunayan dahil naka-6 na taon na sila, naka-9 na taon na sila, graduate na nga sila eh. Anong napatunayan nun nila? Gusto na naman nilang bumalik. Sila lang ba ang may karapatan na umupo sa Senado? Kaya dalhin ho natin, mga kaibigan, ipasok natin dyan yung mga bago naman. Bagong mukha. Para may bagong pag-asa ang ating bansang Pilipinas, di ho ba? Hindi rin nakaligtas sa atensyon ng publiko ang iba pang isyu katulad ng kakulangan sa trabaho, kapayapaan sa bansa at tulong sa mga magsasaka, kabilang ang pagtulong sa pagbebenta ng kanilang ani. 13% ho yan, totoo ho yan. Dahil ako po, napapanayan ko ang aking yumaong tatay, magsasaka. Ang aking kuya ngayon, magsasaka. Problema ho nila yung Problema nila yung presyo ng kanilang produkto. Na tuwing ibebenta nila yung kanilang ani, murang-mura. Hindi man lang magawan ng paraan ng gobyerno, mga kaibigan. Pareho ring binanggit ng 13% ang problema sa gutom, habang 11 ang nananawagan ng pantay-pantay na pagpapatupad ng batas. Samantala, 10% naman ang nagsabing dapat tutukan ng mga maliliit na negosyante at ang pangangalaga sa ating kalikasan, mga kaibigan. Yung survey po na ito na binabanggit natin ay mula noong March 23 hanggang March 29 ng 2025. Ito'y habang papalapit po ang eleksyon, mga kaibigan. May issue ring nabanggit, ngunit hindi gaanong tinutukan. Ito po yung pagtatanggol sa teritoryo ng bansa, pagbabawas sa buwis, paghahanda laban sa terorismo at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. So ang hamon ho natin sa gobyernong kasalukuyan, wag na kayo mamulitika. Masyado kayong namumulitika kasi. Pagtuunan nyo ang pansin. Ang problema ng bansa, problema ng publiko, problema ng mamamayan. Pangunahing issue yan para mabango naman kayo. Inuunan nyo kasi yung politika eh. Patigilin nyo yung bunganga ng inyong mga alipores dyan sa Kongreso, dyan sa Senado, mga tagapagtanggol nyo dyan sa Malacanang at kung saan-saan pa. Ituon nyo ang atensyon nyo sa trabaho para
At least man lang makita ng tao na ginawa ninyo ang inyong mga pangako noong kayo nangangampanya pa lamang. Sa mga kaibigan ko po na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin pong Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po. Baka pwede naman. Masayang-masayang tayo nun. Ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Saan man po kayo naroroon. Stay safe, folks. God bless.